Gagawa tayo ng ube cream loaf bread. And again, sa pagbibake, hindi tayo gagamit ng oven. May pagka-braided look ang ating loaf bread. Mukha lang yung mahirap gawin pero madali lang. And syempre, gagawa tayo ng pangpahid or pang-topping na margarine and sugar. Nag-e-edit ako ngayon pero natatakam pa rin ako. Tumambay na kayo dito para may idea kayo kung anong gagawing merienda para sa pamilya. And ayan, eto ang ating mga sangkap. Again, yung gagamitin natin na ingredients para sa bread dough ay napakasimple lang. Pero gagamit tayo ng ube flavor and white food color para dun sa ube part ng ating tinapay. And again, dahil ating oven, gagamit tayo ng kaldero. So ayan, simulan natin. Okay, eto yung ating all-purpose flour. Lagyan natin ng ating instant dry yeast, asukal, asin, ayan, konti lang. Tapos i-mix na muna natin. And then next, maglagay tayo ng ating gatas. Evaporated milk lang yung gamit ko, pero pwedeng gumamit ng fresh milk. Tapos, eto yung ating itlog. Melted na margarine. Ayan. So, eto ay i-mix natin. And ayan, na-mix na natin. So, pwede na natin siya i-knead or masahin. Pero ako gagamit ako ng mixer kasi mas madali. Okay, ayan. So, i-knead lang natin ito until maging smooth at elastic yung ating dough. And ayan. So, i-check natin. So, pag-check, kuha lang tayo ng konti. Tapos, stretch natin siya. Dahan-dahan yung pag-stretch ha. Okay. Kapag ganyan na, kita nyo na, parang na siyang translucent, okay na yan. So, ang gagawin natin dito ay hahatiin natin siya. Tapos, etong isa, ilalagyan natin ng ube flavor and violet na food color. Ayan. So, eto yung ilalagay ko na ube flavor. Lagyan natin ng konti. Ayan. Tapos, lagay pa tayo ng violet na food color. Pwedeng hindi ka na maglagay, pero gusto ko matingkad yung kulay. Maganda yung Bakersfield na brand dahil malasa yon and maganda na din yung kulay. Ayan. So, i-mix lang natin to. And ayan, na-mix na siya. Okay, ngayon, hindi tayo magre-rest ng ating dough. So, eto yung ating plain na dough. I-flatten natin to. And then next ay ipatong natin dito yung ating ube or colored na dough. Ayan. And then, malagay tayo ng palaman na ube halaya. Or pwedeng ube jam. And then, i-roll na natin ito. And i-pinch natin para malak. Okay. So, mag-cut tayo para may design. Huwag mong i-cut totally ha. Okay, so first cut ko dito ay manipis. So, dapat medyo makapal. Yan.
And yung second cut ko din ay manipis. So yeah, medyo natansya ko pa kasi. Okay, para sa third cut natin at sa mga susunod pa na mga cut, makapal na yung ginawa ko. Tapos, i-alternate lang natin yung pag-lay ng ating mga dough. And ayan, eto na siya. Okay. So, ang gagawin natin ay ililipat natin siya dito sa ating loaf pan na lightly grease. Okay. Ayan. Tapos, i-proof natin yan or patubuin natin ng mga 2 to 3 hours. And, eto na siya. So, ngayon ay maglagay tayo ng egg wash. Eto ay itlog tsaka gatas lang. So, mix lang natin yan. Ayan. So, eto na siya. Ipahid na natin. Okay. Eto yung ating kaldero. Naglagay lang ako ng mapapatungan dito na metal. Ayan. Tapos, isa lang na natin to. Okay. And then, takpan natin. At lutuin natin siya for 20 minutes over medium heat. Pero kung maliit na kaldero ang gagamitin, gawin mong low heat. And, eto na po siya. So, meron na siyang light brown na kulay. Pero kung hindi pa ganito ang kulay ng tinapay ninyo, ay mag-extend lang kayo ng cooking time. So, hanguin lang ito at palamigin. Ngayon naman, ang gagawin natin ay yung pampahid natin. So, meron tayong margarine. Of course, pwedeng gumamit ng butter. And then, i-cream natin ang margarine. Ayan. So, ayan. Soft and creamy na siya. Ngayon naman ay ilagay natin yung ating white sugar gradually at i-mix natin siya until maging white yung kulay ng ating mixture. And ayan, okay na yan. So ngayon ay ipahid na natin dito sa ating bread. Ayan, malamig na ang ating tinapay, so tanggalin na natin siya sa molde. At eto naman ang bottom ng ating tinapay. So maganda ang kulay niya, hindi siya sunog. So magpahid na tayo ng ating margarine sugar mixture. Ubusin nyo na ang ginawa natin ng mixture dahil mas masarap talaga kapag meron itong pinahid natin. And mag-topping pa tayo ng ginadgad na keso. At ayan, eto na ang ating no oven na ube cream loaf bread. Diba, hindi halata na hindi tayo gumamit ng oven sa pagluto nito. Ayan, so tikman na natin. Hatiin na muna natin dahil malaki. Okay. Ayan. Okay. Ayan siya. Ang sarap nung may butter sugar mixture natin. Ayan. Okay.
Mm. Mm. Kung ayaw nyo na gawin loaf, pwede naman gawin yung ano, parang ensaymada. Mm-mm. And kung gusto nyo na loaf bread pa rin, pero maliliit ang size, hanap lang kayo ng maliliit na loaf pan. Or pwedeng gumamit ng aluminum na loaf pan. And kung gusto nyo na ibang kulay, ibang flavor, pwede. Pwede strawberry, pandan, ano pa, tsokolate. Pwedeng ganon. Again, yung tinapay natin malambot. Tinapay pa lang, pak na. Pero, ang sarap niya na may butter sugar mixture. Tapos may keso pa. Sarap. So, ube na palaman, parang konti lang yung ilagay natin, no? Oo, manipis lang yung nilagay ko pero pwede naman na dagdagan mo pa. So, pansin nyo, gumagawa ako ng series ng mga tinapay recipe. Dahil gusto ko na yung iba wag matakot or ma-intimidate gumawa ng tinapay. Kasi yung iba, feeling nila mahirap talagang gumawa ng tinapay. Ay, naku, hindi. Hindi talaga. Yun nga, wala tayong oven na gamit. Kaldero lang. May tinapay na tayo. So, pwede talaga na kahit wala kang oven, pwede kang gumawa ng tinapay. Kahit wala kang mixer, pwede. Masahin mo lang siya gamit ang kamay. Basta maging smooth at elastic lang siya. Kung pumalpak ka man, walang problema. Pwede mo siyang ulitin. And, pwede mo siyang gawin pang negosyo. Yun nga lang, kapag gagawin mo na siyang negosyo talaga, kailangan mo na ng mixer. And kailangan mo ng oven. Kasi hindi pwede magnegosyo ka na kaldero lang ang gamit mo dahil konti lang din yung magagawa mo. And, syempre, kailangan ng mixer dahil kapag marami na yung gagawin mo, mahihirapan kang masahin siya by hand. So, ayan. Natutuwa ako sa mga tinapay na ginagawa natin dahil ang gaganda, ang sasarap. So, sana sa mga video natin, encourage kayo na gumawa ng tinapay sa bahay. Para sa pamilya, para sa barkada, diba? Pwedeng pwede. So, ayan. Sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao!